Magandang araw po sa ating lahat. And once again, this is your bro Romel in Korea, and happy Sunday everyone. And ganun din sa Pilipinas, today is Mother's Day. So, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day sa lahat ng mga single parents na patuloy na kumakayod at nagsasacrifice para sa kanila mga anak, lalo na sa mga abroad. Pinili nilang lumayo, no, para sa kanilang mga anak. So, kudos sa inyo, happy Mother's Day. And sa kay nanay, Miriam, happy Mother's Day din. So, ayan mga bro. Today, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano ba kahalaga yung pagiging nanay. Sabi nga nila, walang ibang makakatumbas na ng pagmamahal ng isang nanay sa kanyang mga anak. So, which is, I agree. Na may mga nanay na nagsasabi na kaya kong ipaglaban ng patayan ng aking mga anak. So, mayroon naman mga nanay na iniiwan yung mga anak. Meron naman mga nanay na natitiis yung mga anak. So, hindi lahat. So, anyway, gusto kong ihatid sa video na to is yung gaano ba kahalaga mga advices ng isang nanay sa kanilang mga anak o yung influence ng isang nanay sa kanilang mga anak. Kasi sa Bible may nangyari na may isang pangyayari na naganap nang dahil doon ay may isang namatay dahil sa isang nanay. So basahin natin sa Matthew 14 6. Ayan. Yung pangyayari nito ay napugutan ng ulo si John the Baptist. Ayan, or John the Baptizer. So dito sa verse na to, dito siya napugutan ng ulo dahil sa isang nanay. Ayan, dahil lamang sa impluwensya ng isang nanay. So basahin natin. On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for the guests and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she said, "Give me her on a platter, the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his oaths and his dinner's guest, he ordered that her request be granted, and had John beheaded in prison. His head was brought on a platter and given to the girl, who carried it to her mother. John's disciples came, took his body, and buried it. Then they went and told Jesus. So, in this situation, nakikita natin na ang isang bata ay pinasayaw ng isang hari. And then, ang sabi ng hari, dahil nagustuhan niya yung sayaw ng bata, na sabi niya, sabihin mo kahit anong gusto mong gawin. Anong gusto mong wish, ibibigay kasi bilang isang hari. Yung oath na yun yung pinaka-importante kasi ang mga hari, nung panahon na yun, once na nagsabi yan, hindi yan pwede mabawi. So, anyway, ngayon yung bata pumunta sa nanay niya. And then nag-ask na yan, anong ba ang pwedeng gawin? Or mga nagiging ng advice. Ang advice ng nanay, because the mother is wicked, na gusto niya ang ulo ni John the Baptist na ilagay doon sa plato na yun. So, yun ang sinabi ng bata doon sa hari. And then, ang nangyari, walang magawa yung hari. Kahit labag sa kanyang kalooban, pero dahil ayaw niya mapahiya doon sa mga bisita niya, yung ginawa niya at pinaputol niya yung ulo ni John the Baptist. And then, after that, ibinigay sa nanay. So, ano kaya yung pakiramdam ng nanay? No? Because whatever we do, like for example, kahit na ano yung pagkukunwari natin bilang isang tao, kahit anong pagpiga natin, kahit anong natin sa sarili, pagkukunwari sa sarili natin, kung ano talaga yung nasa loob natin, yun at yun ang lalabas. And that moment, the wickedness of a mother, talagang na-reveal siya through that kind of situation. So, ang nangyari, ayun, naputulan ng ulo si John the Baptist. And I don't know if God allows it, and maybe for us to learn na bilang mga magulang, kailangan natin maging equipped biblically with the Spirit of God in our hearts now, na meron tayong takot sa Panginoon, so that pagdating ng time na yung mga anak natin ay magtanong at humingi ng advices sa atin, ay ang may bibigay natin is godly advices na galing sa Panginoon. Because a mother that has a relationship with the Lord is napakalaking tulong yun sa mga anak nila. No? Grabe. Napakalaki ng impluwensya ng isang nanay
sa mga anak niya. Kasi kung ang nanay nakikita ng mga bata na kung ano yung ginagawa niya bilang isang nanay, ganun din ang ng mga bata nakikita. Like for example, kung ikaw, isang nanay, wala kang relasyon sa Panginoon, ang ginagawa mo lagi mo silang sinisigawan, lagi mo silang minumura, no? Lagi mo silang nakikita kanilang naglalasing, nakikita kanilang umiinom. Now, you want to go to heaven but you are living in the world like you are in hell. So nakikita yun ng mga bata. So kaya bilang isang nanay, ang lagi kong advice is, you should have a relationship with the Lord. You should have the Holy Spirit in your life, your heart, love, peace, joy, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. That is the fruit of the Holy Spirit. Dapat mayroon tayo. Kasi kung ayan ang nasa loob natin bilang mga magulang, ganoon din ang nakikita ng mga bata sa atin. No? Being a mother is not just a mother that, pinili ka ng Panginoon to be His mother, her mother. But we have the responsibility na bilang isang mga magulang, bilang isang nanay, sa ating mga anak na sila din ay maging mabuti. Sabi nga dito na sa Ephesians, mabasahin natin sa Ephesians 5 kung gaano ka-importante na. Kasi once na ang nanay nagkaroon ng nakikita ng bata, no, na nagiging magandang influence, naging magandang ehemplo sa kanila. The children, sabi nga rito na sa Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Then honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy your life on the earth. So, isa rin bilang kapalit ng isang mga magulang na mayroong relationship sa Panginoon, nagkakaroon ng pagkakataon or nagkakaroon ng magandang relationship sa kanya mga anak. And then that time, mabibless yung mga bata because they are going to honor you. They're going to honor his or her parents. And then, honoring the parents, grabe, is the only commandment that has promise. Isa. Ano yung promise doon? That you will have a long life here on earth. Kasi kung basahin natin yung 10 Commandments, walang ibang mga promises doon. Sabi rito sa first commandment, you shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven, above on earth, beneath, and the waters below. You shall not bow down to them or worship them. So, for sure, you shall not misuse the name of the Lord, your God. Remember the Sabbath day and keep it holy. And then the fifth commandment, which the first commandment that has a promise on it, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. No? Napakalaking bagay ng isang nanay o mga magulang na mayroong relationship sa Panginoon. Kasi diyan kayo honor ng mga anak mo. At hindi lang ikaw mabibless, hindi lang buong family mo mabibless, pati yung mga anak mo. Sabi nga rito, father naman, sa father, fathers, do not exasperate your children. Instead, anong gagawin? Bring them up in the training and instruction of the Lord. The instruction of the Lord is the Holy Bible. The instruction of the Lord is na maidala mo ang mga anak mo palapit sa Panginoon. You cannot save them because salvation is individual. But maaari mo silang i-guide para makilala ang Panginoon sa kanilang buhay. So, napaka-importante. So, yun lang mga kapatid ang maaari kong may bahagi sa inyo na in the Bible, napakalaki ng impluensya or napakalaki ng part ng mga nanay sa mga bata habang sila'y lumalaki. So, the best gift that you can give to them as a mother is to have a relationship with the Lord.
accept Lord Jesus Christ as your personal Savior and start to have a good relationship with the Lord, to have a good relationship with your family, to have a good relationship with others, so that our children may honor us and they will also receive blessing from the Lord, that they may live a long life here on earth, which is God promises to us. Happy Mother's Day.